Naghihintay sa'yo dahil meron kang itinatanim na mabuti. But remember, I like to take note, brothers and sisters, only needful sacrifice. Maraming sacrifices hindi kailangan. Hindi mo dapat gawin dahil hindi naman hinihingi sa'yo ng Diyos. Kaya dapat lang, kinikilala natin, ano ba talaga yung marapat? Anong sacrifice yung merong practical na magandang bunga sa buhay? Now, it's one thing to be happy, but there's another thing. Stay happy. Paano yun? Paano nananatili ang saya? Paano napapanatili, napapahaba, napapadalas ang saya? Pati sa Biblia, maraming katuruan dyan mga kapatid. Romans 12:15, when others are happy, be happy with them. Hindi naman nauubusan ng kapitbahay, kaibigan, kamag-anak, katrabaho na masaya. Makisaya ka sa lahat ng nagsasaya at pag pinagdugtong-dugtong mo yon, marirealize mo, ay, ang dami ko na palang naging kasiyahan. So kung aatin ka ng kasalan, huwag kang madaling umuwi. Mag-enjoy ka, mag-stay ka, sumaya ka kahit hindi mo kasal at hindi mo gastos. Merong mga nag-e-enjoy sa buhay nila, meron silang magagandang kwento, makinig ka. Pwede ka naman makinig tapos mainggit, pero sasaya ka ba? Pero kung nakinig ka tapos nagdiwang ka dahil itong kakilala mo ay umasenso, na-promote, sumikat, nanalo sa isang contest, edi sasaya ka rin kahit hindi ko yung tumakbo sa karera, siya napagod, pero masaya ka rin dahil nakisaya ka. Pero bakit maraming malungkot mga kapatid? Kasi pag may nagtatagumpay, ang inaatupag natin, mainggit. So habang dumadami yung tagumpay niya, mas lumulungkot ka. Sa sobrang materialistic Korean society ngayon, there is a saying in Korea, when your neighbor repairs his house, you begin to have ulcers. Pag may umaasenso sa tabi mo, nakakasakit ka sa inggit dahil sa competition. Isipin nyo kung bawat magtatagumpay niyong kamag-anak, kaibigan, kakilala, maiinggit tayo at maiinis. Ang dami nun, lagi kang malungkot. Pero kung makikisaya ka, hindi halos mapapatid ang iyong kaligayahan. Kaya sabi, when others are happy, be happy with them. When you don't have your own happiness, look around you. People have their happiness. Pumunta ka doon at makisaya. Because there is so much source of happiness if only you would look in the right places. 2 Corinthians 2:3, the reason I want to be happy is to make you happy. Sabi ni Paul. There's another key to happiness here. Make others happy so that they can make you happy in return. Mga kapatid, pansinin niyo ito. Kung paano ko gustong pansinin niyo yung cycle of blessing. Pansinin niyo rin that being happy is a ministry. Sabi ni Paul, pinasasaya ko ang sarili ko at gusto kong masaya ako as often as and as much as possible so I can make you happy. Why? Because we cannot give what we do not have. Malungkot kang nanay, paano ka magpapasaya ng anak? Malulungkutin kang teacher, paano sasaya ang klase mo? Malungkot kang leader, anong sigla ang maibibigay mo sa iyong mga tagasunod? Pag may impluwensya ka sa tao, isipin mo rin, may pananagutan ka maging masaya para sila sumaya. Pasyente ka, dadalawin ka ng mga nagmamahal sa iyo, lalo mong palulungkotin ang sarili mo. Puro daing ang ibibigay mo. Puro mga panaghoy, puro pagpapaawa. Aalis sila ngayon lahat, halos gumagapang sa sahig sa lungkot. Yung sumaya sila dapat dahil dinalaw ka nila, nakaminister ka sa kanila, kahit pa nga may sakit ka. Ang tao habang buhay, meron tayong pwedeng ibigay sa kapwa, kahit tayo may pagdaramdam, may dinaramdam, may karamdaman, kahit pa tayo may mga karukhaan, karalitaan, hindi na uubusan ng pwedeng ibigay dahil buhay ka pa eh. And do not use your sometimes sad situation to worsen your sadness at ihawa mo ang mga tao sa paligid. May pananagutan ka magpasaya ng iba dahil hindi mo alam, yung pinapasaya mo, yan din na magpapasaya sa'yo in return. Remember naman the cycle of happiness.
You make people happy, so they make you happy. And because you are happy, you can make them happy and they make you happy again. Cycle na naman. But try making people sad. Try hurting people. Try depriving people and see what they do to you. You will begin a cycle of negative things. We were created in God's image. That means human beings have a lot of power. And that power shows itself when you act, when you initiate an action, or when you react. When you do good, there's a very big chance that people will do good in return. When people do bad things to you and you do good things to them in return, there's a big chance that they will stop doing bad and they might even begin doing good to you. Yun ang tinatawag na power natin na ibinigay sa atin ng Diyos. Meron kang kakayahan na ibahin ang mga nangyayari dahil may ibinigay sa atin ng Panginoon na ganong kakayanan. 1 Peter 3:10, do you really love life? Do you want to be happy? Then stop saying cruel things and quit telling lies. Pag marami nagtatanong sa akin, lalo sa Facebook, Tito, bakit po kaya ako laging malungkot? Marami ka bang sinasabing masasakit na salita? Pintas ka ba ng pintas? Nang backbite ka ba? Do you stab people in the back? Marami ka bang kasinungalingan? Opo. Basahin mo yung 1 Peter 3:10, anak. Kaya ka malungkot dahil sinungaling ka. Kaya ka malungkot dahil ang daming mga masasakit na salita na lumalabas sa iyong bibig. Nagpapalungkot yon. Hindi mo na kailangan iwan ka pa ng iyong papa para malungkot. Pag laging masasama ang lumalabas sa iyong bibig, lulungkot ka. Bakit? Kanino ba nanggagaling yung masasamang salita na yon? Kay Satan, syempre. Sa palagay niyo, mapapasahin ka niya? No way. Habang sumusunod ka sa kanya, mas aapihin ka niya. Lulungkot ka ng lulungkot. So your happiness is mostly in your hands or in your mouths. Sa atin yan. Madalas, pag tiningnan mo kung sino ang manufacturer ng iyong kalungkutan, ikaw din yon. Darating ang tao sa iyo, laging lungkot ang ibibigay mo, puro daing. Hindi ka napupuntahan ulit dahil nakakadrain, nauubos ang lakas niya pag ikaw ang kasama. So mamaya, lalo ka nalang lulungkot. But when you are nice, when you give to people, when you don't backbite people, merong natural course of events. Ang ending, sasaya ka. Because it is God's will that you be happy when you obey God unto happiness. 1 John 1:4, we are writing to tell you these things because this makes us truly happy. Ipinaliwanag ni John, bakit ba namin isinusulat ang mga ito sa inyo? Sumasaya kami pag itong pinag-uusapan natin. Sumasaya kami pag itong topic natin. At sumasaya kami pag kayo ang kausap namin. So again, paano sasaya? Focus on, tell and hear happy stories. Maraming sad stories, pero ba't yun ang pag-uusapan nyo ay nakakalungkot? Ba't hindi na lang yung happy? May isang nagbiyahe. Tanungin mo, kumusta biyahe? Misa sa dinami-rami ng magandang nangyari, sabihin, ang daming beses umikot yung aeroplano namin bago kami naglanding, traffic sa traffic sa airport. Ang hirap. Pero 10 araw ka nawala, yun lang ang kwento mo. O yun lang ang binibigyan mo ng focus. Pwede mo ikwento, ang sarap ng kinain ko sa gano'n. Naligayahan ako nung nagpamasahe ako sa paa ko sa ganito. Pero bakit yung nakakalungkot ang iniisip mo? Many people don't realize they manufacture their own sorrows. Pag nagsuot ka ng salamin na kulay blue, syempre blue ang langit. Pag nagsuot ka ng pink, pink ang himpapawid. Pag lagi kang malungkot, alam mo na yung sagot. Pinapalungkot mo ang sarili mo. 2 John 1:12, I have so much to tell you, but I don't want to write it with pen and ink. I want to come and talk to you in person because that will make us really happy. So again, another source of happiness, tip from the Bible, talk in person to people. Spend time with people, but choose your topics when you are together.
Focus on nice, beautiful, uplifting things. And discuss about sad things only if you have to solve a problem and it is necessary to discuss them. Pero yung mga paboritong usapan, pagka mga matatanda, nagkita-kita, pinag-uusapan, ay, mas mataas ang presyon ko sa'yo. Ay, blood sugar ko, panalo, mas mataas. Kasi mas ano, ako nga, 5 operasyon na, 5 ka lang, ako 7. Nagpapalalaan ng kalagayan. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako anak malungkot? Isipin nyo kung ano mga repertoire nyo, anong topic nyo, mga sakit. Tapos, ay, namatay na pala si ganon. Huy, napatay na pala. Tumigil nga kayo nakausap ng mga namatay. Ang daming ipinapanganak araw-araw, di yun ang pag-usapan nyo. Kaya alam nyo sa ospital, ang masarap na floor, kung pwede lang, pasyente ka, doon ka sa maternity floor. Yun ang masayang floor sa ospital. Kasi puro bagong panganakan doon, yung mga nagdadatingan, may mga dalang lobo, mga dalang mga laruan, masaya. Siyempre, alam nyo naman, pag nagpupunta kayo sa hingalo floor, kung hindi naman talaga kailangan, ba't doon ka naman tatambay, puro panangis, iyakan ang makikita mo. Pero may mga tao, yun ang paboritong gawin sa buhay, dumikit ng dumikit sa kalungkutan. Siyempre, ang mga mahilig sa kalungkutan, magkakabarkada rin yan. Ba't ka sasama sa ganon? So be happy in the Lord. Why in the Lord? Because the Lord is stable. The Lord is forever. Stand on solid ground. Yes, magmahal tayo ng tao. Yes, mahalin mo si mama o papa. Yes, pero Diyos dapat ang una. Para iwan ka man, dumating, umalis ang tao, stable ka kasi nakakapit ka sa Panginoon na hindi nagbabago. Psalm 89:16, we are happy all day because of you, and your saving power brings honor to us. As you can notice, puro God-centered yung mga verses na may kinalaman sa happiness. Proverbs 10:28, if you obey the Lord, you will be happy, but there is no future for the wicked. Luke 10:20, but don't be happy because evil spirits obey you. Be happy because your names are written in heaven. Anong background ito? Yung mga disciples, very excited, pumunta sa kay Lord. Lord, grabe yung binigay niyo sa aming blessing. Pati mga evil spirit na dati ninenervyos kami pag nandyan, pag inutusan namin na umalis in your name, alisan. Wow, enjoy na enjoy sila. Sabi ni Lord, oo, maganda yon. Pero kung meron kayong dapat ikasaya, higit pa ron, nakalista ang pangalan nyo sa langit. Isipin ninyo, maliit ba namang kapangyarihan yung makapagpalayas ka ng masasamang espiritu? That's big. But compared to the bigger and biggest reason why we should be happy, that we are members of God's family, that our names are written in heaven, sabi, yan ang tunay na malaki. At mga kapatid, kung kayo anak ng Diyos, your name is written in heaven, wala ka ng excuse para laging malungkot. Paminsan-minsan na lang. Pero parang ibon niya na dumadapo, dapat mong bugawin para hindi magtagal. Pero pag ang tagal-tagal na ng kalungkutan mo, ilang araw na dyan, ilang linggo, alalahanin mo that your name is written in heaven. Nakakahiya naman na sa kabila nun, nalulungkot ka pa. Kaya importante, ang ikinakalungkot mo lang pala, hindi ka na-invite sa ganong party, nakalimutan kang isama ni ganon, hindi ka na text, every 5 minutes, malungkot ka na, wala naman sa lugar yung mga ganong lungkot. Dapat hindi na ikinakalungkot ang mga ganong bagay. Piliin mo na lang yung konti na dapat talagang ikalungkot. So be happy because of the Lord, and be happy beyond that which is not eternal. John 16:22, you are now very sad, but later I will see you, and you will be so happy that no one will be able to change the way you feel. The Lord is talking to His disciples. Sabi niya, nalulungkot kayo dahil magkakahiwa-hiwalay tayo sumandali. Pero magkikita-kita rin tayo. At pag dumating yung panahon na yon, wala nang makakapagpabago pa ng inyong kaligayahan. Wala nang makakapag-alis pa niyan. So anong lesson nito mga kapatid? When you are in sad moments that are really there and cannot be avoided, look forward. When you look around you and it's all sadness, look upward, look heavenward.
When all around you, it's all sadness, look forward to that happy moment when you will be with the Lord. Because that is certain as you are here now. Kung ang present hindi masaya, edi mag-future ka, doon ka tumingin. Ngayon, maraming tao laging malungkot. Bakit? Kasi laging sa past nakatingin. Nung araw, mahirap lang kami, inaapi-api ako ng mga kapitbahay. Nung araw, binubugbog ako ng aking tiya. Nung araw, ganito. Bakit ba lagi mong binabalikan yan? Tapos na nga. Kaya lumulungkot ka. Bakit hindi mo tingnan yung ngayon? O masenso ka na. Hindi ka na nabubugbog ng tiya mo kasi, ayun, paralyzed na siya. Diba? Hindi man maipagbubunyi na paralyzed siya, pero at least hindi ka na niya nabubugbog. Bakit tinitingnan mo yung lagi yung past? Alam niyo, maraming tao bitter, envious, jealous, kasi hindi sila makagraduate sa karukhaan nila nung araw. Tapos na yun eh. Pinaasenso ka na ng Diyos. Bakit ka pa ngayon magrereklamo? Tingnan mo yung ngayon at yung bukas. Huwag mong titigan yung nakakalungkot. Meron naman nalulungkot kasi nung past, marangya sila, tapos ngayon hindi. Di ang tingnan mo naman yung past, dahil at least napahiram ka, nakatikim ka na. Huwag mo na masyadong titigan yung ngayon and look forward with hope. You can choose your focus para kang camera. So isipin mo yung pananaw mo sa buhay parang camera. Kung saan mo ipaling, doon yung nakatingin. Piliin mong titingnan, kapatid. Be happy in practice. And more than that, be happy in the realm of thought. Nasa isip yan eh. Be changed by the renewing of your mind. Sabi ng Romans 12:2. Baguhin mo ang pag-iisip mo at maraming magbabago. Colossians 1:11. His glorious power will make you patient and strong enough to endure anything, and you will be truly happy. Of course, if you want to be happy in righteous relationships. Mga pakikipagkaibigan, pakikipagmabutihan, pakikipag-ibigan na nasa tamang lugar. Proverbs 5:18, be happy with the wife you married when you were young. So don't try to be happy with someone else's wife or with a woman who is not your wife, with a partner who belongs legally, righteously to another person. So huwag ka daw mga agaw. Be happy with the wife you married when you were young. Dapat ang tao marunong makontento, binibigyan ka na ng partner, makontento ka na. No return, no exchange. Pag nag-iisip ka pa pala ng return at exchange, magiging discontented ka eh. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 15:33, do not be misled. Bad company corrupts good character. Pinipili ang kasama, pinipili ang kinakasama, at pinipili ang sinasamahan. Dahil madalas yan ang nagbibigay ng lungkot sa ating buhay pag mali ang pinagmumulan ng samahan. Psalm 1:1. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Napakarami ng pwedeng gawin para sumaya, manatiling masaya, at dumami ang kasiyahan. But don't forget to pray for happiness. Pray for it. Psalm 51:8, let me be happy and joyful. You crushed my bones. Now let them celebrate. Ito ay dalangin ng isang gustong makabangon na mula sa kanyang mga kalungkutan. Psalm 68:3, but let your people be happy and celebrate because of you. Si Solomon, anong ginawa niya na pwedeng gawin ng marami? Search for happiness. Hinahanap din yan. Minsan, basta nalang kumukusang dumadapo, pero hinahanap din. Ecclesiastes 2:3, I wanted to find out what was best for us during the short time we have on this earth. So, I decided to make myself happy with wine and find out what it means to be foolish without really being foolish myself. This is academic. Solomon did a lot of social experimentations
even personal experimentations, because he was in search, as a philosopher, he was in search for happiness. Gusto niyang unawain kung ano nagpapasaya, nagpapalungkot sa tao. Pero alam niyo ang kanyang ending? Bukod sa paulit-ulit niyang sinabing, eat and drink, enjoy life with your wife, enjoy the simple things in life, ang sinabi niya sa ending, sabi niya, now, all has been said, all has been heard. This is the heart of the matter. Obey God. Obey His commandments. Because you're going to face Him. Yan ang sinabi niya. Yan ang susi para magkaroon ng kahulugan, kasiyahan ang iyong buhay. Let others be happy. Hindi ka naman sasaya kung naliligiran ka rin ng puro lungkot. Payagan nyo ang inyong kapwang sumaya. Minsan, sa pamilya natin, may sobrang mga dominante. Dominanteng tatay, dominanteng nanay, dominanteng ate o kuya. Hindi na nila hinahayaan yung mga ibang members ng family na maging totoo sa sarili. Na maging masaya in their terms. Idinidikta mo how others should be happy, how they should live their lives. Tigi-tigi sa tayo ng buhay, dapat bawat nilalang ay bigyan ng kalayaang piliin ang kanyang kaligayahan, as long as this happiness is not offensive to God. Let others be happy. Let them pursue their dreams. Lalong-lalo sa pagpipili ng mapapangasawa sa buhay, parents can be very well-meaning, but really, the choice must be up to the person getting married. Maging sa pag-aaral, kung saan liligaya talaga yung tao, kung saan nakahilig ang kanyang mga talent, doon siya dapat pumunta, hindi doon sa desisyon ng tita dahil siya magbabayad ng matrikula. Well, kung talagang gusto mo maging mabuting tita, bayaran mo ang matrikula pero bigyan mo siya ng layang sundin ang kanyang kaligayahan sa buhay. Napakahalagang hindi natin dinodomina ang kapwa kasi ang Diyos hindi nang dodomina. God gives us such personal freedoms, even free will. So no human being is entitled enough, no matter how generous or protective or loving you are, to dictate upon other people's pursuit of happiness. Let people be happy. Let them be and make others happy, as we have already discussed. Deuteronomy 15:10, you should be happy to give the poor what they need, because then the Lord will make you successful in everything you do. Ganun na lamang ang pagiging thoughtful ng Panginoon through Moses. Sabi sa Deuteronomy 24:5, Moses said to Israel, if a man and a woman have been married less than 1 year, he must not be sent off to war or sent away to do forced labor. He must be allowed to stay home for a year and be happy with his wife. Kita nyo yung kabaitan na yan? Pag bagong kasal, hindi exempted sa military service, exempted sa forced labor for the king, para 1 taon ang pulot gata para maging maligaya ang tao. What does that tell us? That God is pro-family. Na kung iisipin natin, kung ikaw ay employer, habang kaya mong ibigay, bigyan mo ng mas maraming day off o mas mahabang off ang mga tao so they have more time with their spouses, with their children, with their loved ones. Yung gera nga, exempted. Yung bagong kasal, gera pa yon. Maging mabuti tayo. Hayaan natin ang mga tao sa paligid natin na sumaya sa piling ng mga gusto nilang kasama. It's a basic human right. 1 Kings 4:20. There were so many people living in Judah and Israel while Solomon was king, and they seemed like grains of sand on a beach. Everyone had enough to eat and drink, and they were happy. Ano yung lesson, mga kapatid? Lead well and make people happy. Kung ikaw ay leader, ikaw ay officer, you are in charge, you are a manager, you are an administrator, serve well so that the ending of all your services will be this: people under you are happy.
Hindi yung pag nagkaroon ka ng konting kapangyarihan, ang aapi ka na, gagantihan mo na yung mga under you sa lahat ng kaapihang inabot mo sa buong buhay mo. That is a prostitution of power. Because real power comes from God. And God delegates power so that we can take care of people like God would take care of people Himself. So it's a duty, a privilege to have power. And that power must be used to serve well so that the lives of people under your leadership will become better. Kaya kawawa ang mga bayan na ang kanilang mga pinuno ay mga corrupt. Isang malaking hampas sa bayan pag ang kanilang mga pinuno ay corrupt. Ang nagdurusa ang buong sambayanan. 2 Corinthians 2:3, the reason I want to be happy is to make you happy, as we have read before. I wrote as I did because I didn't want to visit you and be made to feel bad when you should make me feel happy. Again, be happy so you could make others happy. Hindi natin laging nare-realize sa mga kapatid, paasensuhin mo ang buhay mo para mapasaya mo ang mga nagmamahal sa iyo at mga minamahal mo. Magpakatino ka, young person, dahil mapapasaya mo ang mga magulang mo sa ganon. Merong mga hindi nagpapakatino, naliligaw ng landas, ang tanda-tanda na, hindi pa nakakapag-support ng magulang. Yung magulang pa ang dumadalaw sa kulungan dahil nakulong pa. So hindi na nakapahinga yung matatanda hanggang kahuli-hulihang oras ng buhay nila, sila pa yung naglilingkod sa anak nila dahil yung anak hindi nagpakatino. May panahon na ikaw ay bata, may panahon na ikaw ang binibigyan, pinagpapasensyahan, tinutulungan, pero dapat lalampas ka sa panahon na yon para yung mga tumutulong at nagbibigay sa iyo makagraduate at makapahinga naman dahil ikaw naman ngayon ang bahala sa kanila. Pero paano mo sila papasayahin kung winawaldas mo ang sarili mong buhay? Alam mo na masama ang mga bisyo ka pa ng bisyo, pero pag nagkasakit ka, alam mo na yung mga nagmamahal sa iyo pa rin ang mag-aalaga sa iyo, magpapagamot sa iyo, at pag namatay ka ay maglilibing sa iyo. Kung minsan napaka-irresponsable natin sa mga nagmamahal sa atin, hindi natin inaalagaan ang mga sarili natin, tapos itutumba na lang natin yung mga katawan natin sa harapan nila, may sakit tayo, naghihingalo, problema ngayon nila kung paano tayo bubuhayin. Kaya kung gusto nating sumaya at magpasaya ng kapwa, be responsible. Take care of yourself so you can make people happy. Philippians 2:2, now make me completely happy. Live in harmony by showing love for each other. Be united in what you think as if you were only one person. Here, kanina yung mga leaders ang pinag-uusapan, ngayon followers. Make leaders and make elders happy. Unite. Huwag kayong umimbento ng mga away-away. Alam nyo yung mga anak na lagi nag-aaway, kung sino ang tinotorture nyo, magulang nyo. Magpapatapangan kayo, mag-aaway-away kayo, palakihan ng pangil. Sino ang nagdurusa? Sino ang umiiyak sa isang sulok? Nanay nyo. Sino ang ma-heart attack? Tatay nyo. Pag nagkakagalit kayo, sino ang naguguluhan? Mga magulang nyo. Kaya pati mga magkakapatid, mga manggagawa, unite. Solve your problems so that your elders will have peace and will be happy. Hindi alam kung minsan ng mga anak how unfair they are to their parents. Awayan sila ng awayan. Pero ang pinapatay nila, yung magulang nila na nagdaramdam. Hebrews 13:17, obey your leaders and do what they say. They are watching over you and they must answer to God. So don't make them sad as they do their work. Make them happy. Otherwise, they won't be able to help you at all. Pag follower ka, you obey. You be submissive. You toe the line para masaya yung leader mo. At pag masaya siya, mas makakapamuno siya ng mabuti. Ang lahat makikinabang. Meron pang isang pagpapasaya, mga kapatid. Allow others to make you and others happy too. Kung minsan sobra tayong self-reliant, minsan sobrang proud, ayaw nating tumanggap ng pagpapasaya mula sa iba. May ganun eh. Willing tumulong pero ayaw patulong. Willing mag-alaga pero ayaw paalaga.
Pero para masaya ang lahat, be willing. Allow people to make you happy. Allow people to love you. 2 Corinthians 2:3, the reason I want to be happy is to make you happy. No? Nabasa na natin yan ilang beses. So allow people to love you. Kahit kaya mo, gusto kanyang tulungan, patulong ka. Hindi dahil kailangan mo, kasi kailangan niya. Sasaya siya na tinutulungan ka niya. Huwag maging mapagmalaki. Tumanggap ng tulong ng iba. And finally, make God happy. Alam naman natin sa Biblia, pinapakilala ang Diyos, maraming emosyon talaga. Narong matuwa, narong magalit, sumaya, lumungkot. Ba't mo naman papalungkotin ang Diyos? Anong mapapala mo pag pinalungkot mo yung Diyos? Proverbs 23:15, my children, if you show good sense, I will be happy. This is the voice of a parent, the voice of God. Kung kayo nagpapakatino, sasaya ako, mga anak. So don't make God unhappy. Genesis 6:5, the Lord regretted that he had made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. And you know what troubled God? Man's wickedness against each other. Pag ang magkakapatid, nagpapahirapan sila, nadudurog ang puso ng magulang. Tayo man ang mga anak ng Diyos, pag hindi tayo mabuti sa isa't isa, pinapalungkot natin ang Diyos. Ang dami. Ang daming pwedeng pagkunan ng kaligayahan. Ang daming pwedeng gawin para sumaya at magpasaya sa kapwa. Dapat ang lungkot, kung di man mawala lahat, konti na lang. Walang karapatang sobrang lumungkot ng mahaba at matagal ang sino mang nakikinig sa turo ng Biblia. Happiness is the primary privilege of life. Your privilege and the privilege of others. So happiness, being and staying happy, is mostly in your hands. It's in your mind and attitude. So just always remember, it's imperative, it's a verb, it's doable. Be happy. Ama namin sa langit, suriin mo kami, lalo yung mga malulungkutin. Turuan mo kaming suriin kung saan nagmumula aming mga lungkot. Marami nagmumula sa amin. May nanggagaling sa aming kapwa. May nanggagaling sa mga bagay na di namin makontrol. Pero Lord, lahat po ng kaya namin kontrolin, ng aming willpower, ng aming isip, ng aming energy, turuan mo that we put these things under control. So our lives will not be spent wallowing in sadness, but it will be spent mostly in rejoicing, in being happy, staying happy, and making others happy, especially you. Ituro mo sa amin, Panginoon, ngayon, sa aming pagbubulay-bulay, kung anong pwede pa namin gawin para lalo kaming sumaya at makapagpasaya sa aming kapwa, lalo sa inyo. Mga kapatid, let's bow our heads before the Lord and silently reflect on a personal application of these many verses we have read. Nawa, Panginoon, makatanda kami ng kahit man lang konti dito. Mabuti kung mas marami, mai-apply namin sa buhay para hindi lang kami ang sumaya, pati rin mga nasa paligid namin. Spend some time in private and silent prayer, and also thank God for His gifts that make you happy.